Ama namin, sa pamamagitan mo, sa iyo, at para sa iyo ang lahat ng bagay. Napakadakila ng kalaliman ng mga kayamanan ng iyong karunungan. Patnubayan mo kami ng iyong banal na Espiritu upang maunawaan namin ang mga dakilang salita, ang mga prinsipyo ng pagiging mga benepisyaryo ng iyong awa. Salamat, Panginoon, sa kadakilaan ng Ebanghelyo ni Kristo. Sa kanyang pagdadala ng aming mga kasalanan, sa aming pagbabayad ng aming mga kasalanan, upang kami ibilang na matuwid sa iyong harapan, at ngayon masasabi namin na kami mga anak mo. At sa kanyang muling pagkabuhay, naniniwala kami na mayroon kaming bagong buhay. Tulungan mo kami, Panginoon, ang aming mga pakinggan sa gabing ito ay magturo sa amin ng mga salitang ito at magbibigay sa amin ng kalakasan upang kami ay lumakad sa buhay na nais ni Kristo. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Pag-uusapan natin ngayong gabi, mga kapatid, ay patungkol sa pagkakaroon ng tamang pag-iisip. Ang ating teksto ay nasa Roma 12:3. Roma 12:3, sapagkat sinasabi ko, sa pamamagitan ng biyaya na nasa akin ay ibinigay, sa bawat tao sa inyo na huwag mag-isip sa kanyang sarili ng totoong matayog kaysa sa nararapat niyang isipin, kundi mag-isip ng may kahinahunan ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinahagi ng Diyos sa bawat isa. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Salamat sa inyong pagtayo. Maaari na tayo makaupo, mga kapatid. Yung isang linya dyan sa teksto nating binasa, mag-isip ng may kahinahunan. Mag-isip ng may kahinahunan. Mula doon sa talatang 1 hanggang 2, doon sa kaya mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, nagsisimula tayo sa ikalawang bahagi ng sulat ni Apostol Pablo. Yung chapter 1 hanggang chapter 11 ay doctrinal na bahagi ng Book of Romans. At chapter 12 hanggang chapter 16 ay practical na bahagi ng Book of Romans o aplikasyon ng mga doktrina na ipinaliwanag sa unang bahagi. So maintindihan natin na sinabi ni Apostol Pablo, ipinamamanhik ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, lahat ng mga aplikasyon pagkatapos nitong verse na to ay dahil sa mahabagin ng Diyos. At yung habag ng Diyos na iyon na kanyang ipinaranas sa mga hintil ay ipinaliwanag niya sa first 11 chapters ng Book of Romans. Kaya ang kadahilanan ng pamamanhik ng Apostol Pablo sa mga taga-Roma, yaong mga kahabagan ng Diyos na dapat isaalang-alang ay tumutukoy partikular sa paghirang at pagtawag sa mga hintil para sa kaligtasan sa pamamagitan ng Ebanghelyo ni Kristo. Ngayon, tignan natin. Sa Kabanata 9, talatang 22. Hanggang 26. Ano kung ang Diyos ay inibig na ihayag ang kanyang kagalitan
at ipakilala ang kanyang kapangyarihan, ay nagtiis ng malaking pagpapahinuhod sa mga sisidlan ng galit na nangahahanda sa pagkakasira. At upang maipakita ang kayamanan ng kanyang kaluwalhatian sa mga sisidlan ng awa, na kanyang inihanda ng una pa sa kaluwalhatian, maging sa atin na kanya namang tinawag, hindi lamang mula sa mga Hudyo, kundi naman mula sa mga Hintil. Gaya naman ang sinasabi niya sa aklat ni Oseas, tatawagin ko ang aking bayan na hindi ko dating bayan, at inibig na hindi dating inibig, at mangyayari na sa dakong pinagsabihan sa kanila, kayo'y hindi ko bayan, ay diyan sila tatawaging mga anak ng Diyos na buhay. Yun yung awa na ang mga Hintil na dating hindi bayan ng Diyos ay tinatawag na ng Diyos sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Chapter 15, verse 8. Sapagkat sinasabi ko na si Kristo ay ginawang ministro ng pagtutuli dahil sa katotohanan ng Diyos upang kanyang mapagtibay ang pangakong ibinigay sa mga magulang, sa mga Hudyo, sa mga patriarka, at upang ang mga Hintil ay makaluwalhati sa Diyos dahil sa kanyang kahabagan. So sa unang talata, kailangan natin itong maunawaan para itong talatang 3 ay magkaroon sa atin ng substance. Ano ang marapat na resulta ng awa ng Diyos na nagliligtas? Kaya sa talatang 1, makikita mo, una, ang paghaharap ng katawan sa Diyos bilang haing buhay, banal at kaaya-aya na siyang katampatang pagsamba. Ngayon kayong mga Hintil ay kinahabagan na ng Diyos. Gamitin na ngayon ang inyong katawan bilang haing buhay sa Diyos. Katawang banal at kaaya-aya sa Diyos. Sabagat dahil kay Hesukristo, kayo ay inilapit na ng Diyos sa kanyang sarili. At yon ang inyong katampatang pagsamba. Sa Griego, logikos. Doon kinuha yung salitang logical, logic. Na ang awa ng Diyos ay dapat magre-resulta ng pagsamba na karapat-dapat. Kung maawain ng Diyos, it is logically na ang awa ng Diyos ay magre-resulta ng isang klase ng pagsamba na karapat-dapat sa Diyos. So yun ang una. Pangalawa, na ang mga kinahabagan ng Diyos ay marapat magbago ng pamumuhay at huwag magsiayon sa sanlibutan ito. Ang pagbabagong ito ay nangyayari sa pagbabago ng pag-iisip upang alamin kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Yun ang talatang 2. So kung sa una, resulta ng awa ng Diyos sa ating mga Hintil, na maiharap ang ating katawan, nakatanggap-tanggap sa Diyos, dahil sa awa rin ng Diyos, marapat tayo magkaroon ng bagong buhay at huwag umayon sa sanlibutan ito. Ang bagong buhay na yan ay nangyayari sa atin sa pamamagitan ng pagbabago ng pag-iisip upang alamin natin kung alin ang mabuti, kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Ngayon, ikumpara natin yan sa unang Pedro 4:2. Upang huwag na kayong mga buhay, unang Pedro 4:2, upang huwag na kayong mga buhay sa laman, sa inyong nalalabing panahon sa mga masamang pita ng mga tao. Kundi sa kalooban ng Diyos. So hindi lang tayo nagbabago ng isip para malaman natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Kung hindi, dapat nating maging perspektibo
na ang buhay natin ngayon ay hindi na ayon sa kalooban ng sanlibutan ito o sa kalooban ng mga tao sa sanlibutan ito, kung hindi para alamin na natin kung ano ang kaaya-aya, ang mabuti at lubos sa kalooban ng Diyos. At pagkatapos dun tayo sa talatang 3, ang dahilan ng pamamanhik ni Apostol Pablo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos ay para sabihan ang mga taga-Roma na huwag mag-isip sa kanyang sarili ng totoong matayog kaysa sa nararapat isipin. Ay nakita mo sa inyong mga Biblia, sa talatang 3, nag-umpisa siya sa salitang sapagkat, o sa King James Version 4, For I say, through the grace given unto me, I beseech you therefore, brethren. Nakikiusap ako sa inyo dahil sa awa ng Diyos. At sa verse 3, sinasabihan ko kayo mga kapatid dahil din naman sa biyaya ng Diyos na aking tinanggap, na huwag mag-isip sa kanyang sarili ng totoong matayog kaysa sa nararapat isipin, kundi mag-isip na may kahinahunan ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinabahagi ng Diyos sa bawat isa. So, ang instruction sa likod ng pakikiusap sa mga taga-Roma na ialay ang kanilang sarili sa Diyos, at pagkatapos, magkaroon na kayo ng bagong pamumuhay. Sa likod niyan, ang dahilan kung bakit sinasabi ni Apostol Pablo ay kailangan magkaroon sila ng mahinahong pag-iisip. At mauunawaan natin kung anong koneksyon ng mga bagay-bagay. Ang Griegong salita na ginamit natin dito, o ginamit dito ni Apostol Pablo, ay kaparehas ng doon sa Marcos 5:15. Marcos 5:15 at saka sa Lucas 8:35, Mark 5:15 at Luke 8:35, na ito ay tinranslate sa ganito, matinong pag-iisip o matinong bait. So, ang pagiging mahinahon na hindi lamang pagiging kalmado. Yung parehas sa salita ginamit doon sa taong inaalihan ng masamang espiritu na matapos niyang makatagpo ang ating Panginoong Jesucristo. Pinag-utusan ng Panginoon yung lehiyon ng masasamang espiritu sa kanya na pumunta sa mga baboy. At ang resulta, na yung tao na dating nakatira sa mga libingan, na humihiyaw pagkagabi at walang sino mang makapigil sa kanya, lahat ng tao takot dun sa taong yun, natagpuan nila na nakaupo sa tabi ng Panginoong Jesucristo at nakadamit na. Na dati sinusugatan niya yung kanyang sarili. At nananakit siya ng mga tao. Natagpuan nila na nakaupo sa tabi ng Panginoon na nakadamit na, at pagkatapos sinabi ng Bible na nasa matinong pag-iisip, na may matinong bait. Kaparehas sa salita na ginamit dyan, kaya ang ating pag-uusapan ay tamang pag-iisip. Sapagkat kakaiba sa kaisipang padalos-dalos, pabigla-bigla, ang mahinahong pag-iisip ay pagsasaalang-alang ng kung anong makatwiran sa bawat sitwasyon. Kaiba sa mga kilos na pinangunahan ka lang ng damdamin at kakulangan ng pangunawa sa mga bagay na pinahihintulutan ng Diyos sa ating buhay. Nagkakamali tayo ng hakbang at nagkakamali tayo ng desisyon, nagkakamali tayo ng aksyon.
Ang mahinahong pag-iisip o ang tamang pag-iisip ay pagsaalang-alang kung ano ang makatuwiran sa isang sitwasyon. Makikita natin unang Tesalonica 5:6. Huwag nga kayong mga tulog. Huwag nga kayong makatulog gaya ng mga iba, kung hindi tayo'y mga puyat at mga pagpigil. Nakita mo yung salitang pagpipigil. So ang mahinahon na hindi lamang kalmado, may control sa kanyang naiisip at sa kanyang nararamdaman. Unang Pedro 5:8, dito ay alam nating talata. Kayo'y maging mapagpigil. Kayo'y maging mapagpuyat o maging mapagbantay. Ang inyong kalaban na dyablo, na gaya ng leong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya. So again, sa likod ng instruction, na dahil ang Diyos ay nahabag, bawat kinahabagan ng Diyos ay dapat maghandog ng kanyang sarili sa harapan ng Diyos, ng kanyang katawan bilang haing buhay, banal at kaaya-aya. Sa likod nun, kailangan mong magkaroon ng mahinahong pag-iisip. At dahil ang Diyos mabiyaya at ang lahat ng kinahabagan ng Diyos ay dapat magkaroon ng bagong buhay at hindi na makiayon sa takbo ng sanlibutan ito, kung hindi dapat magbago na ng pag-iisip at alamin ang kalooban ng Diyos. Sa likod niyan, ang kailangan mangyari sa Kristiyano, magkaroon ng mahinahong pag-iisip. Walang mahinahong pag-iisip, magkakamali ang Kristiyano sa kanyang katawan at magkakamali ang Kristiyano sa kanyang pamumuhay. Ngayon, nandun din mismo sa teksto natin, paano ipinapakita ang isang mahinahong pag-iisip? Dalawa. Una, huwag maging mapagmataas sa harapan ng Diyos. Pangalawa, mag-isip ayon sa sukat ng pananampalataya. Ang tamang pag-iisip ay nakakaunawa na hiwalay sa Diyos, wala siyang magagawa. Mula sa konteksto ng awa ng Diyos, ang mga hintil ay nakaranas ng kabutihan ng Diyos. Hindi dapat magmalaki ang mga hintil. Ipinaliwanag sa kanila ng Apostol Pablo kung paano ang mga Hudyo sa huling kabanata sa chapter 11, kung paano ang mga Hudyo dahil sa kawalan nila ng pananampalataya bilang sanga ng ulibo ay binali sila ng Diyos. Dahil sa kanilang pagmamataas, sa kanilang pagmamapuri, at kahit ang dumating si Juan Bautista, anong kanilang pinagmamalaki? Mga anak kami ni Abraham. Nung ang Panginoong Hesukristo ay nangaral sa mga Hudyo, sinabi ng Panginoon at inyong malalaman ng katotohanan magpapalaya sa inyo. Anong sabi? Anong sabi ng mga Hudyo? Hindi kami alipin. Mga anak kami ng Diyos. Hindi kami maalipin. Anak kami ni Abraham. Kaya sinabi sa kanila ng Panginoon, ang dyablo ang inyong ama. Sapagkat kung si Abraham ang inyong ama, hindi niyo ako papatayin. Hindi niyo ako balak patayin. Hindi ganyan ang mga gawa ni Abraham. So pinagmamalaki ng mga Hudyo yung kanilang pagka-Hudyo. Ngayon, nagpaalala ang Apostol Pablo, chapter 11, Romans 11, verse 19 to 22. Romans 11, 19 to 22. Sasabihin mo nga, ang mga sanga ay nangabali upang ako'y makasanib. Mabuti.
Sa kawalan nila ng pananampalataya, nangabali sila. At sa iyong pananampalataya, nakatayo ka. Huwag kang magpalalo, kundi matakot ka. Diba? Sapagkat kung hindi nga pinatawad ng Diyos ang mga talagang sanga, ang mga tunay na sanga, ikaw man ay hindi patatawarin. Masdan mo nga ang kabutihan at kabagsikan ng Diyos. Ang kabagsikan ay sa mga nangahulog. Datapot ang kabutihan ng Diyos ay sa iyo kung mamamalagi ka sa kanyang kabutihan. Purihin ng Diyos, may banal na Espiritu. Kung kaya't ang mga tunay na anak ng Diyos ay palaging mamamalagi sa kabutihan ng Diyos. Marami nakakaunawa na sa kawalan ng kahinahunan ng pag-iisip, nakakalimutan nila, nakatayo sila sa awa ng Diyos. Ngayon, sinabi ng Diyos kay Moises, sa 9:15, at alam niyo ang talata, sapagkat sinabi niya kay Moises, ako'y maaawa sa aking kinaawaan, at ako'y mahahabag sa aking kinahahabagan. Kaya nga hindi sa may ibig, ni hindi sa tumatakbo, kundi sa Diyos na naaawa. Ngayon, kung ang awa at habag ng Diyos ay nakadepende sa Diyos, at dahil sa tayo ay kinahabagan ng Diyos, ay nakalalapit tayo ngayon sa Diyos, anong tinutukoy na matatayog na kaisipan? At mga higit na kung ano, mga matatayog na kaisipan na higit sa kung anong dapat nating isipin. Anong klaseng mga kaisipan ang matataas sa kaisipan ng mga Kristiyano? Ito ay mga kaisipan na kontra sa kung ano ang pamantayan at kalooban ng Diyos. Anong pamantayan ng Diyos sa buhay natin sapagkat siya'y mahabagin? Gusto ng Diyos na ang ating mga katawan ay maging banal na katawan, haing buhay at kaaya-aya sa Diyos. Diyan niya tayo kinahabagan. Ngayon, kung mayroong iba pang gamit ang katawan natin, maliban sa habag, kung bakit tayo kinahabagan ng Diyos, nag-iisip tayo ng lagpas sa kung anong intensyon ng Diyos sa ating mga buhay. Kung ang dapat maintindihan natin sa buhay na ito ay inaalam natin kung anong kaaya-aya, ang lubos, ang mabuting kalooban ng Diyos at hindi natin ginagawa ang kalooban ng Diyos, nag-iisip tayo ng mga matataas na bagay na higit sa mga bagay na dapat nating isipin. Kung hindi, ano dapat ang gawin ng mga Kristiyano? 2 Korinto 10, at talata 5. Ang pangangaral ng Ebanghelyo sa ministeryo ni Apostol Pablo ay ganito. 2 Korinto 10:5. Siyang gumigiba ng mga malinghaka, na mga bawat bagay na matayog, na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos, at bumibihag sa lahat ng pag-iisip sa pagtalima kay Kristo. So ang una, ang mahinahong pag-iisip ay nagmumula sa pag-iisip na magpapakababa sa harapan ng Diyos. Pangalawa, mag-isip ng ayon sa sukat ng pananampalataya. Sa daigdig na to, maraming pananampalataya. Pero ano ang pundasyon ng pananampalataya? Walang iba ang salita ng Diyos.
ang kapahayagan ng Diyos ang pamantayan kung anong tamang pananampalataya. Kung ito ba ay naaayon sa salita ng Diyos, sapagkat ang pananampalataya ay dumarating sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Ngayon, bakit sinasabing may sukat ang pananampalataya? Anong pagkakasukat ang binabanggit dito? Kailangan natin paliwanag, dalawang bagay yan. Una, ito'y tumutukoy sa paglilingkod ng mga Kristiyano ayon sa biyaya ng Diyos. Kung itutuloy niyan sa talatang 4 hanggang 8, tumutukoy din yan sa mga espiritual na kaloob. Bawat kaloob ay may pagkakaiba-iba. Ngunit may tiyak na pagkakagamit upang patibayin ang katawan ni Kristo. Pag naunawaan mo sa salita ng Diyos, ang kanyang kalooban na dapat mong ipaglingkod sa Kanya, gagampanan mo yan dahil sa iyong pananampalataya. Walang espiritual na kaloob na hindi nakaangkla sa salita ng Diyos, sapagkat yan ay instrumento ng banal na Espiritu para patibayin ng iglesia. At ano ang banal na kasulatan? Hindi ba't ito ang tabak ng Espiritu? Kung kaya't, ang bawat espiritual na kaloob ay nagmumula sa pananampalataya. Pananampalataya na mula sa salita ng Diyos ay meron tayong dapat gampanan ayon sa kanyang kalooban. Kung kaya't iba't iba ang mga kabigatan na inilagay sa atin ng Diyos sa ating puso. Mga tumingin ka sa ating gawain, iba't ibang kabigatan na ibinibigay ng Diyos sa ating isip. Iba't ibang pananampalataya, sa ibig ko sabihin, iba't ibang paraan ng katugunan na ibinigay sa atin ng Diyos. At yan ay importante sa isang malagong iglesia. Ang pagkakaiba-iba, subalit ang pagkakaroon ng isang hangarin at layunin sa iglesia ng Panginoon. Kagaya ng isang katawan ay may iba't ibang bahagi. Hindi pare-parehas ang mga parte ng ating katawan, subalit isang katawan lamang. Pangalawa, sa iglesia, iba-iba ang gulang ng mga mananampalataya. Partikular sa Book of Romans, may binanggit si Apostol Pablo na sa simbahan may mga mahihina sa pananampalataya. 14:1, datapwat ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo. Hindi upang pagtalunan ang kanyang pag-aalinlangan. At sa iglesia, mayroon din namang malalakas. 14:22, ang pananampalataya mo na nasa iyo ay ingatan mo sa iyong sarili sa harapan ng Diyos. Mapalad ang hindi humahatol sa kanyang sarili sa bagay na kanyang sinasangayunan. At pagkatapos 15:1, tayo ngang mga malalakas ay nararapat ng mga bata ng kahinaan ng mahihina. At huwag tayong magbigay lugod sa ating sarili. Sa isang mahinahon na pag-iisip, dapat nalalaman ng Kristiyano, una, kung ano ang kanyang paglilingkod sa Diyos at kung ano ang estado ng kanyang pananampalataya. Si Apostol Pablo ay nangaral sa mga taga-Korinto, siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo ay mga nasa pananampalataya. Ang lahat ng ekspresyon nito ay marapat sa kung ano ang talagang nais ng Diyos. Bilang Kristiyano, alam natin, kung ang ating pananampalataya ba ay nandoon sa tama, kung ang ating pananampalataya ba at konsyensya ay hindi nagkokontra, kung ang mga bagay na alam nating tama, ay yun ba ang ating nilalakaran, alam natin yun. At kailangan yan sa ating mga refleksyon, sa ating pag-iisip-isip, ano ang sukat ng aking pananampalataya? At pagkatapos, tatanungin mo rin ang iyong sarili, ako ba'y naglilingkod sa Panginoon? Ang aking bang napapakinggan sa salita ng Diyos ay aking ginagampanan? At pagkatapos mag-iisip ka naman, papunta sa iyong mga kapatiran,
Sinong mga kapatiran dito na may hinang pananampalataya? Ako'y mag-iingat na sila'y aking hindi matisod. Na sila'y aking magabayan. Na kung ako'y malakas sa pananampalataya, dapat ako'y bumubuhat sa kahinaan ng mga mahihina. Yan ay bahagi din ng isang mahinahong pag-iisip. At hindi ka padalos-dalos sa iyong paglilingkod o sa hindi mo paglilingkod, sa iyong pakikibahagi o hindi mo pakikibahagi. Lahat ng yan ay dapat pinagdidesisyonan ng isang mahinahong pag-iisip. Sa pagkakaroon ng tamang pag-iisip, ay dapat isaalang-alang na matapat ng Kristiyano ang estado ng kanyang pananampalataya sa harapan ng Diyos. At kung paano makikipagtulungan sa paglilingkod ng iglesia para palakasin ang mahihina ayon sa salita ng Panginoon. Dalawang bagay kung paano magkakaroon ng mahinahon o tamang pag-iisip ayon sa talatang yan. At sa palagay ko na yung dalawang bagay na yan ay sapat upang sa dulo ay maialay natin ang ating katawan sa Diyos na buhay at haing katanggap-tanggap. At ang karoon tayo ng buhay na kaiba sa dati ng buhay. Lalong kakaiba, iba doon sa buhay nang wala tayo sa Diyos. Ngayon, sa makatuwid, ang pagkakaroon ng mahinahon o matinong kaisipan ay kung paano mamumuhay ang Kristiyano sa harapan ng Diyos at sa kanyang kapwa, lalong higit sa kanyang iglesia. Sa Pilipos, Kabanata 2, ay buksan natin. Sa Philippians 2, sinabi na Apostol Pablo, verse 1, sa may huling bahagi, kung mayroong anumang mahinahong awa at habag, lubusin ninyo ang aking katuwaan upang kayo'y magkaisa ng pag-iisip, magtaglay ng isa ring pag-ibig na magkaisa ng akala at isa lamang pag-iisip. Huwag ninyong gawin ang anuman sa pamamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamamagitan ng pagpapalalo, kundi sa kababaan ng pag-iisip na ipalagay ng bawat isa ang iba na lalong mabuti kaysa sa kanyang sarili. Kung isipin mo na ikaw ay karapat-dapat, isipin mo na mas karapat-dapat ang iyong kapatiran. Huwag tignan ang bawat isa sa inyo ang kanyang sarili lamang, kundi ang bawat isa naman ay sa iba't iba. Dapat magkaisa ang Kristiyano, pag-iisip, pag-ibig, papakumbaba at pagmamalasakitan. Ito ay uri ng pag-iisip na katangian ng mahinahong pag-iisip ng ating Panginoong Jesucristo. Pag itinuloy mo yun sa talatang 5 hanggang 8, ano ang katangian ng isang tamang pag-iisip na binasa natin kanina sa Roma? Hindi nagmamataas sa Diyos. At hindi kumikilos ng lagpas sa sukat ng pananampalataya. Ngayon, tignan natin. Magkaroon kayo sa inyong pag-iisip ng pag-iisip na ito ay na kay Kristo Jesus din naman. Na siya, bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. At palibhasa'y nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, sa kamatayan sa krus. Ngayon titignan natin,
5 bagay na titignan natin sa pag-iisip ng ating Panginoong Hesukristo. Una, na ang kaisipan ng Panginoong Hesus ay hindi nag-iisip ng mga bagay na totoong matayog kaysa sa nararapat niyang isipin. Kagaya ng pagkakapantay niya sa Diyos, bagamat siya ay nasa anyong Diyos. Maaari niya bang isipin? Oo. Pero hindi niya inisip. Tayong mga tao, iniisip natin yung mga bagay na hindi dapat nating isipin. Pero iniisip natin. Nabasa natin sa Hebreo 5:7 hanggang 8, sa araw ng kanyang laman ay naghandog ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas at lumuluha doon sa may kapangyarihang makapagligtas sa kanya sa kamatayan. At siya'y dininig dahil sa kanyang banal na takot. Bagamat siya'y anak, gayon may natuto ng pagtalima sa pamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. Ang kaisipan ng ating Panginoong Hesukristo, o ang halimbawa ng isang kaisipang hindi padalos-dalos, ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi nag-isip ng mga bagay na totoong matayog kaysa sa nararapat niyang isipin. Bagamat siya'y may karapatan, hindi yun ang kanyang tinignan. Kung hindi tinignan niya kung ano ang kalooban ng Diyos para sa kanyang buhay, ang kalooban ng Ama sa kanyang pagkakatawang tao. Pangalawa, na ang kaisipan ng Panginoong Hesus ay mahinahon sa kanyang pagpapakababa at pagkamakasunurin hanggang sa kamatayan. Hindi ba't nakasulat, para sa atin, sa pamagitan ng biyaya ng Diyos ay nakalasap ng kamatayan para sa bawat tao? Sa pagsunod ni Kristo sa kalooban ng Diyos, iniharap niya ang kanyang katawan na haing buhay, banal at kaaya-aya sa Diyos. Dahil dun sa ganung pag-iisip, sa maayos na pag-iisip, inihandog ni Kristo ang kanyang katawan. Nakagaya rin na pinananawagan sa mga Kristiyano, ihain natin ang ating katawan sa Diyos na buhay, banal at kaaya-aya. Sapagkat sa pagpapakababa ni Kristo, naging masunurin siya hanggang sa kamatayan sa krus. Pangatlo, ang kaisipan ni Kristo ay hindi ayon sa sanlibutan ito. Sinabi niya sa Juan 8:23, ako'y hindi taga-sanlibutan ito. Siya ang liwanag ng sanlibutan. Hindi siya taga-sanlibutan ito. Ang daigdig na nasa kadiliman ay hindi maaaring mag-produce ng kanyang sariling liwanag. Kailangan ng liwanag ay nasa labas ng kadiliman. Binasa natin kanina sa ating scripture reading kung paanong ang ating Panginoong Hesukristo ay kinapuutan ng sanlibutan. Sapagkat hindi siya taga-sanlibutan. Ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi umayon sa sanlibutan kung hindi kanyang pinangaralan ito. Sinaway niya ang kasamaan nito. Nilabanan niya ang mga tukso nito. Nais niyang iligtas ito. Ibinigay niya ang kanyang buhay upang mailigtas ang kasalanan ng sanlibutan. Upang maging kabayaran, mawala ang kasalanan ng sanlibutan. Kaya't ang kaisipan ni Kristo ay hindi tumatakbo sa kaisipan ng sanlibutan ito. Sapagkat ang lahat ng kanyang ginawa ay kontra, pabaliktad sa lahat ng bagay na gusto ng sanlibutan ito. Tinukso siya ni Satanas.
Pero ang sabi niya, wala kang ibang sasambahin, Diyos lang. At isang klase ng kaisipan na hindi takbo ng sanlibutan ito. Walang ibang gustong sambahin ng sanlibutan, hindi sarili. Walang ibang nais to pa rin ng sanlibutan. Hindi ganun ang kaisipan ni Kristo. Kaisipan ni Kristo, ayon sa kalooban ng Diyos, kailangan nating gawin kung ano ang kalooban ng Diyos sa gitna ng masamang sanlibutan ito. Ngayon, at makikita mo na hindi siya nabigo, sapagkat sinabi niya sa Juan 16:33, sinasabi ko sa inyo mga bagay na ito upang kayo sa akin ay magkaroon ng kapayapaan. Sa daigdig na to, magkakaroon kayo ng maraming mga kahirapan, pag-uusig, pagtitiis. Subalit huwag kayong panghinaan ng loob. Huwag manghina ang inyong mga isip. Huwag kayong manlupaypay, sabi ni Kristo. Sapagkat sabi ni Jesus Christ, aking nagapi na pagtagumpayan ang sanlibutan ito. Yan ang kaisipan ni Kristo. At lagi kong iniisip-isip yung panalangin niya sa John chapter 17, na para sa kanila, pinabanal ko ang aking sarili. Para sa mga Kristiyano, iningatan ni Kristo ang kanyang sarili. Isipin mo, Juan 17:19, at dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili, upang sila na may mangagpakabanal sa katotohanan. Isipin mo, dahil sa atin, dahil sa akin, sa lahat ng tuksong pinagdaanan ni Kristo, nagtagumpay siya para sa atin, para sa atin, upang itong salitang pinag-aaralan natin ay umepekto sa atin sa kabanalan. Kailangan kontrahin ni Kristo ang sanlibutan at ang sistema nito upang tayo ay magkaroon din ng kalakasan na magtagumpay sa masamang daigdig na ito. Kaisipan ni Kristo. Kaapat, sa kanyang kamatayan, isinaalang-alang niya ang kahinaan ng ating pananampalataya. Alam mo, lalong higit, namatay si Kristo para sa mga taong walang pananampalataya. Roma 5:6, na nang tayo ay mahihina pa, nang tayo ay mga walang lakas, si Kristo ay namatay para sa masasamang tao. Kasi mo, ang panawagan sa atin, ang panawagan sa mga Kristiyano, maging mahinahon ka, pagpasensyahan mo yung kahinaan ng iyong mga kapatiran, at sasabihin natin, Panginoon, ang hihina ng pananampalataya nila. Pero isipin mo, namatay si Kristo nung panahong wala akong pananampalataya. Di ba? Sa kanyang kamatayan, isinaalang-alang niya na hindi siya mamamatay para sa mabubuting tao. Hindi siya mamamatay para sa mga taong may potensyal na manalig. Si Kristo ay namatay para sa mga walang Diyos. Roma 5:8, ng pag-ibig ng Diyos, pinagtagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na nung tayo ay mga makasalanan pa, si Kristo namatay para sa atin. 5:4 ng Roma, si Kristo ay hindi nagbigay ng lugod sa kanyang sarili,
kundi gaya ng nasusulat, ang pag-aalipusta ng mga nag-alipusta sa iyo ay nahulog sa akin. Ginawa ng Diyos kay Kristo both ways. Lahat ng galit ng tao sa Diyos, ang kasamaan ng tao, na halos nakita niya na sa kanyang harap, na sa kanilang kalagitnaan may nangaral na hindi kagaya ng kahit sinong napakinggan nilang nangaral, na may kakayanang magpakita ng bulag, na may kakayanang magpagaling ng may ketong, may kakayanang bumuhay ng patay, at may kakayanang magpakain ng libo-libong tao na gamit 5 tinapay lang at 2 isda. Nakita nila lahat yun. At sinasabi sa kanila, magsisi kayo at sumampalataya sa Ebanghelyo sapagkat ang paghahari ng Diyos nandito na. Ang mga demonyo, pinalalaya sa pamamagitan nitong nakita nila sa kanilang kalagitnaan. Pero pinatay pa rin nila. Nasuktulang kawalan ng pananampalataya ng tao sa Diyos. Hindi lamang nila ginawa kay Kristo yan, ginawa nila yan sa Diyos. Pero at the same time, sa kabilang parte ng lamesa, yung puot ng Diyos, yung puot ng Diyos sa tao, na ang tao, hindi yan basta baka pumunta sa impyerno. Ang tao ay pupunta sa impyerno. Ang tao ay nasa hatol. Dahil ang tao ay makasalanan. At ang lahat ng kalupitan ng Diyos, ang kabagsikan ng Diyos na dapat ibubuhos niya sa tao, ibinigay niya kay Kristo. Kaya isipin niyo ang Panginoong Jesucristo. Nasa gitna siya ng kasamaan ng tao at ng kalupitan ng Diyos. Dinala niya lahat. Na hanggang ngayon ang tao ay nagsasalita ng masama laban kay Kristo. Sinasabi nila yan laban sa Diyos. Ang hindi sumampalataya sa anak ay hindi sumatanggap sa ama. Hindi pa. Sa bawat kasalanang ginagawa ng tao, sinong namamagitan? Si Kristo. Kaya hindi inisip ni Kristo ang kanyang sarili. Tumayo sa gitna. Tumayo siya sa gitna. Ang mga taong nananakit sa kalooban ng Diyos. At sa Diyos, na handang ibuhos ang lahat ng kanyang puot sa lahat ng lumapastangan sa kanya. Kaya, panlima, sa tagumpay ng ating Panginoong Hesukristo sa krus, sa kanyang muling pagkabuhay, sabi doon, nang tayo mga patay pa sa kasalanan, tayo binuhay na kasama ni Kristo, sa biyaya tayo naligtas. Sa kanyang muling pagkabuhay ay nagkaroon din tayo ng pananampalataya na mayroon siya. Upang sabihin natin ang pananampalataya natin ay hindi mula sa ating sarili. Ito'y pananampalataya mula sa kapangyarihan ng Diyos nang tayo binuhay niya mula sa ating mga dating mga kasalanan. Sinabi ni Apostol Pablo, ako'y napakong kasama ni Kristo. Gayunpaman, hindi na ako nabubuhay. Si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ibinubuhay ko ngayon sa laman, sa katawang ito, ibinubuhay ko sa pananampalataya ng anak ng Diyos.
Aanhin ng Diyos ang pananampalataya ko, makasalanan ng aking puso. Pero kung ang puso na yan ay kakahabagan ng Diyos, ay kanyang papalitan ng bagong puso at bubuhayin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng bumuhay kay Kristo mula sa mga patay, na siya ring kapangyarihan na bubuhay sa aking katawan, sa aking kaluluwa at sa aking espiritu. Upang sa ganun si Kristo ang nabubuhay sa akin, magkakaroon ako ng pananampalataya. Ang pananampalataya ng anak ng Diyos. Kung paanong klase ng pagtitiwala meron si Kristo nung nandito siya sa lupang ito bilang tao. Ay ganong klaseng pananampalataya ang dapat taglayin ng mga Kristiyano. Pananampalatayang magtatagal sa hirap, pananampalatayang magtitiwala, pananampalatayang magpapakababa, pananampalatayang susunod sa kalooban ng Diyos, pananampalatayang magtatagumpay sa sanlibutan ito. Dahil sa kanyang muling pagkabuhay, dahil sa kanyang tagumpay, ng kanyang sinabing, maging magalak kayo. Pinagtagumpayan ko ang sanlibutan. Taglay ko na ngayon ang pananampalataya na ibibigay ko sa inyo upang kayo'y magtagumpay sa sanlibutan. Kaya anong sinasabi sa Hebreo 12? Tumingin kayo kay Kristo. Tumingin kayo kay Kristo, na siyang tagapanguna at tagapagsakdal ng inyong pananampalataya. Kaya nga, bakit kailangan nating tignan ang klase ng kaisipan ni Kristo? Nauna na ang instruction kanina, magkaroon kayo ng mahinahong pag-iisip na nagsisimula, na nagmumula sa inyong pagpapakababa sa kamay ng Diyos. Kung pinagtiwalaan nyo siya bilang Ama, magpakababa kayo sa Kanya sapagkat wala siyang gagawin sa inyong masama. Kung tayo nga mga masasamang tao, marunong tayo magmalasakit sa ating kapwa, lalong higit ang Diyos. Matitiis niya ba na ang Kanyang mga anak ay nahihirapan sa sanlibutan ito? Hindi. Pero sa lahat ng bagay, siguradong meron siyang kalooban kung bakit niya yan pinahihintulutan. Tignan mo ang sukat ng iyong pananampalataya. Gaano katotoo si Kristo ngayon? Hindi lamang sa iyong pag-iisip o hindi sa iyong paglakad. Na kung paano mo tinanggap si Kristo na iyong Panginoon, ganun kalalakad sa Kanya. Sa iyong personal na buhay at sa iglesia bilang katawan ni Kristo. Ano ang sukat ng ating pananampalataya? Kung nakita natin na mahina ang ating pananampalataya, bakit hindi ka humingi sa Panginoon na kagaya ng paghingi ng mga apostol? Lord, increase our faith. At kung sa palagay mo malakas ang iyong pananampalataya, mag-ingat ka. Baka naman ang iyong pananampalataya, hindi mo sinasamahan ng isang mabuting konsyensya. Yan ay magpapahamak sa iyo. Na kagaya ng mga barko na naipit sa gitna ng bagyo ay nababagbag. Mga kapatid, bakit kailangan ituon natin kay Kristo ang ating mga paningin sa lahat ng mga instruction na yan? Sapagkat pag dinereto ninyo sa 3:4, sa Hebreo 2, 3 at 4, masdan natin si Jesus. Talatang 2 at 3, masdan natin si Jesus na sumakdal at gumawa ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya, nagtiis ng krus, niwalang bahala ang kahihiyan, at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos, sapagkat dilidilihin ninyo yaong nagtiis ng gayong pagsalangsang ng mga makasalanan laban sa kanyang sarili, upang kayo'y huwag magsipaghina na manlulupaypay ang inyong mga kaluluwa. Sa English, and faint in your minds. Mahinahon naman tayo eh. Minsan, ang ating kalakasan ay nangihina.
Ang kahinahunan ay lakas ng pag-iisip. Pero sinabi ba ng Diyos na hindi tayo mapapagod? Darating talaga sa atin ang ating mga kapaguran habang tayo ay nasa daigdig na ito. Kaya nga, ang pangako ng Diyos sa atin ay hindi sa hindi tayo mapapagod. Kung hindi pinangakuan niya tayo na siyang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibago ng lakas. Kung napagod ang iyong pag-iisip, malamang napagod ka sa paghihintay. Napagod ka sa iyong pag-asa. At tumingin ka uli kay Kristo. Ang titignan mo kay Kristo, hindi lamang unahan. Hindi lamang kamatayan sa krus ang titignan mo kay Kristo. Sapagkat yun ay umpisa ng ating pananampalataya. Tignan mo rin ang kanyang muling pagkabuhay. Sapagkat yun ang ating kasakdalan sa kanya. Na kung paanong si Kristo sa lamang ito ay naghirap, subalit nagtagumpay at hindi siya pinabayaan ng Ama sa kalooban ng Diyos. Sinabi ng banal na kasulatan na ang kanyang kaluluwa ay hindi pinabayaan na mabulok. E ganun din naman sa muling pagkabuhay. Meron tayong muling pagkabuhay kay Kristo. Huwag mo lang tignan kay Kristo po kahirapan. O yan ay totoo. Tignan mo rin yung tagumpay ni Kristo, anong meron sa likod ng lahat ng kahirapan, sa likod ng lahat ng pagtitiis. Upang hindi ka umaasa ng walang kabuluhan. At dyan sa kanyang kaisipan, ipapasakop mo yan sa Diyos. Iibigin mo ang iyong Diyos. Iibigin mo ang kanyang salita. Iibigin mo ang iyong kapatiran. Iibigin mo ang iyong iglesia. Iibigin mo ang lahat ng tao. Makikita mo anong klaseng buhay ang nais ng Diyos sa ating mga Kristiyano. Ngayon, anong conclusion natin sa lahat ng ito? Ang pagkakaroon natin ng malakristong hinahon mula sa banal na Espiritu ay nagbubunga ng pagsamba at paglilingkod na karapat-dapat sa kaluwalhatian ng kanyang biyaya. At nagpapahayag ng isang matapang at radikal na Kristiyanong paninindigan sa sanlibutan bilang iglesia ng Diyos. Ang pagkakaroon ng isang malakristong mahinahong pag-iisip. Malakristong hinahon mula sa banal na Espiritu ay nagbubunga ng pagsamba at paglilingkod na karapat-dapat sa kaluwalhatian ng kanyang biyaya. At nagpapahayag yan ng isang matapang, bold, at radikal na Kristiyanong paninindigan sa sanlibutan bilang iglesia ng ating Panginoon. Magkaroon tayo ng mahinahong pag-iisip. Pagpalain tayo ng Panginoon.